So hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, isa na namang kwentuhan tungkol sa iba't ibang klaseng negosyo. Ngayong araw na to maswerte tayo dahil syempre makakasama natin yung nag-aalaga guys ng mga itikan. Paano ba kumikita dyan? Magkano ba yung panimulang puhunan dyan? Magastos ba yan? At syempre, pinakamahalaga, pwede ba tayong kumita dyan? Tara guys, pag-usapan natin. Silipin, tingnan at interviewin natin yung may-ari para malaman natin kung pwede ba tayong pumasok sa ganyang uri ng negosyo. So eto guys, amihan yung pupuntahan natin. Ang ganda. Kaani pa lang guys ng mga palay dito. At eto nga pinatutubigan. Baka magtatanim na naman guys ng palay. Eto dahan-dahan lang tayo guys, ingat lang tayo. Ayun, nakita nyo guys yung mga itik. Eto guys, dahan-dahan lang tayo ng konti. So yan guys yung mga itik na alaga nila. May sabi sa akin halos mahigit 400 yung mga itik na yan. Pero tingnan natin guys yung may-ari. Tanungin natin, interviewin natin dito sa kanilang maganda na kubo. So eto guys, nandito na tayo. Walang laman tong hulungan nila guys ng itik. Eto, interviewin natin si na bossing dito sa kanilang munding kubo. Boss, magandang araw po. Magandang araw. Ayan, so makisingit muna tayo kay na boss. Boss, welcome po sa Kabady Mo Ko YouTube channel at saka Facebook page na rin. Boss, ano pong pangalan niyo, boss? Peter Trono. Okay po. Taga dito po kayo sa San Jose? Iya po. Ayan. Etong pag-iitikan, boss, kailan po kayo nagsimula? Ay medyo matagal na yan. Mga ilang taon na po? Mga 5 taon. 5 years na po. Maliban po sir sa pag-iitik, ano pa po yung ibang pinagkakaabalahan nyo? Wala na, ito na lang. Ito po, may sakahan sir, nag-ano kayo? Oo, mayroon. Ayun. Tapos yung mga ibang hayupan? Mayroon, baka. Baka rin po. Ayan. Tapos dito sir sa pag-iitikan, mga ilang peraso na po sir yung alaga ninyo? Lampas 400 yan. Lampas 400 po. Sa ganong klase sir ng pag-iitik, nung nagsisimula po kayo, ilang piraso po yung una nyong inalagaan? Yung bago 200, pa lang po. 200 po. Sa pag-iitik po ba, kailangan po marami na po talagang alagaan o pwedeng magsimula kahit konti, mga 10 piraso? Kung mag-ano ka man lang, dapat marami na. Kasi pare-parehas lang naman ang pagbantay niya. Opo, kumbaga para sulit po sa Sa ganun pong 200 peraso, mga magkano sir yung puhunan na pwede nilang ilaan sa ganun karaming alaga? Mga 20,000. 20,000. Yung 20,000 sir, saan po yun na mapupunta? Sa pambili ng sisiw, tapos sa pagkain nila. Opo. Ano po usually sir yung pakain sa itik? Pigs. Parehas po ba sir yung pakain dyan sa tulad ng feed sa manok o iba po? Oo, tulad ng feed sa manok. Magkano na po sir yung isang sako ng feeds? Sa ngayon, mga 1,800. Sa 200 na itik po o dito sa alaga nyo na 400 ngayon, ilang araw po o ilang buwan bago maubos nila yung na yan? Ay mga 3 sako, mga 15 days. 15 days, 3 sacks. Ibig sabihin halos 6,000. Oo. Kalahating buwan. Tapos eto po, sir, paano po yung pagpapakain yun sir sa mga itik? 3 beses o 2 beses sa maghapon? Dapat nakaano sana ang pambahog niya. Naka-steady lang yan. Para madaling lumaki. Ibig sabihin po, yung pambahog nila dito lang mismo sa lalagyan po nila. Tapos kumbaga dapat hindi po nawawala ng pambahog. Oo. Ano po yun sir? Lumaki. Sinasaboy lang o hindi? Mayroon may kahit lang, plastic. Okay. Ilagay mo lang sa plastic, tapos mayroon siyang inuman na diba yung may mga sila plastic na. Opo. Pwede na po 'yon.
sa pag-iitikan sir, paano po kayo na pumasok sa ganitong pag-iitikan? May kaalaman na po kayo before pa o Oo, paano po kayo sir natuto? sa magulang namin. Sila Dating para itik. nag-iitik na talaga. Ano po sir yung pakinabang ng mga itik na maaaring makuha yung dyan? Eh, katulad dito sa palayan, yung mga kohol. Opo. Kapag Kinakain may nila yun. kumakain po sila ng Oo. kohol, kumbaga pangontra na rin sa mga ano no. Yun sa mga palay. Opo. Kasi kinakain ng palay ng mga kohol. Opo. Ang isang itik po sir kapag binenta mo, o magkano na po ang per kilo niyan yung karne ng itik na buhay? Eh, Live weight. wala, hindi pa nung una kabinta ng kinakarne. Hindi po. Kumbaga parang Binibili yan, ganito nangingitlog sila, mga Opo. 200 ang isang piraso. kapag nangingitlog na. Tapos kapag kapag bago pala, yung mga sisiw-sisiw pa lang po, magkano po yun? 55 ang 55 pesos. isa. Oo. Bali, ibig sabihin po, ang pwedeng maging business dito is yung buy and sell ng mga sisiw ng itik, tapos yung mismong itik na malaki na Oo. nangingitlog. Paano po sir malalaman na lalaki o babae yung itik? Ano baga ang ano niyan, puwet niyan. Yung sa ila. Binubo ka ron. Opo. Kapag lalaki po, ano po yung usual? Nangingitlog din po ba ang lalaking Ay, itik hindi. o hindi? So kapag ganon, porkatay na po siya. Oo. Tapos yung itlog po ng itik, yan po ba yung ginagawang balot sir? Iyan. Magkano na po yung bentahan kapag ganyan sir? Pag itlog pa lang, Opo. hindi pa balot. Opo, 8. 8 pesos. Kayo po sir, gumagawa rin po ba kayo ng balot o hindi po? Tapos kapag sa isang araw po, doon sa 400 piraso, mga nakakailang ano po kayo, ilang itlog? Mga 370, ganyan. 300 plus. Ibig sabihin halos 1:1 ratio na o 80% ng total population na, ano 90%. na nangingitlog. 90% yan, basta katulad nito, maluwang na ang Pwede po. Ano po sir yung pwedeng alternative na pakain naman sa itik? Halimbawa, walang feeds. O para mas makatipid tayo. kaso hindi yan mangingitlog. Mabagal po siyang mangitlog pag ganon. Ibig sabihin, Feeds talaga. feeds talaga kung gusto mong mangitlog. Kung gusto mong hindi Opo. ka na magpapa sa palayan. Opo. Ito pong nakikita. Kulong mo na lang, nakakulong na Yung lang. katulad yung may kulungan kayo dito. Oo, sa gabi lang. Sa Pero gabi kung, lang. talagang steady mo lang, mayroon ka ng niyan, kubo. Yung kumbaga parang yun na talaga Yan yung na talaga sila. para mas mabilis makuha po yung itlog. Nagkakataon po ba, since eto nasa labas po minsan ng kulungan, nagkakataon po ba na yung itlog nila is sa labas na lang nakikita o Ay, hindi. dito talaga rin Dito sila ng talaga, itlog? nauwi talaga yan dito. Marunong din sila talagang uuwi. Pagka gabi na, uuwi na yan dito. Lahat. Opo. Kumbaga parang nasa nature na po nila na ganun Mm. talaga yung sistema nila. Nagkakataon naman po sir na ano naman yung disadvantage sa pag-aalaga sir ng mga itik na nararanasan ninyo? Yung mga nagiging problema naman. Pagka walang mapag-anuhan ng palayan, Apo. walang pagkain. Naka-steady ka lang doon sa sa tubig, Apo. sapa. Apo. Doon ko lang pinapakain sila ng kamuting kahoy ang inaano ko. Pwede pong alternative na pakain Oo. sa kanila yon. Hindi lang mga gutom. Apo. Pagka walang ganito, kasi hindi naman ako nagkukulong na Apo. pinapaitlog. Apo. Dito sir sa yung palayan na ganito, usually anong kinakain po nila sa mga ganyan? Mga palay, tapos mga seal, kuhol. Kumbaga yun yung mga inaano nila. Yun po yung mga tinitingnan kumbaga kinukuha nila Dito po sir sa isang buwan po kapag halimbawa paitlugin na itik lang sa 100 na itik po magkano po yung pwedeng i-generate na income nun? Depende kung halimbawa Kung sa purong feeds po. 100 mga 90 o 80 ganyan Ang pwedeng makuha. na itlog. Tapos i-multiply na araw-araw po ba silang nangingitlog sir? Araw-araw. Ibig- Gabi-gabi. Ibig sabihin kung 100, ibig sabihin kung may 30 days,
i-multiply natin into 30 days yung income, yung itlog. oo. Yung itlog nila, halimbawa sa isang 100 na heads na itik, Halimbawa 80 itlog, 80 na itlog, oo. times times 30, times 30, so 8 plus 6, 16 plus 2,000. 240. Hindi, 2,004 yun. Opo, 2,400. Oo. So, i-multiply natin into 8. Sa Ano muna kami? Anong 2,400. Anong pangalan niyo, Pas? Si ano? Giancarlo. Si Giancarlo, tapos ito naman si ano? Did Si Dids. Bro, anong multiply mo, boy. ano? 2,400 times 8. Ayun. So, mahina kasi tayo sa math kaya magpapaturong muna tayo kay ano, Dids po ano? Times 8. Times 8. 2,400 times 8. 19,200 sa 100 na itik. Pero doon naman po, yun yung pwedeng ma-generate na income sa 100. Kung purong feeds po yun, ano, tapos talagang ano. Eh, dyan naman po sir, magkano naman po yung pwedeng gastusin dyan sa 100 na itik na yan? Yung pagdating sa feeds at saka may mga vitamins din po ba sir? Ay dito kasi sa palayan wala na. Wala na. Wala ka nang gagastusin. Opo. Pero kung buo na yun. Opo. Na yun. Tapos kung doon sa 100 na itik boss, magkano naman dyan boss yung feeds? Di naman mga mga 15 kilos. 15 kilos. Maghapon na po yun. 4 na sako, lampas. 4, 2, 4, 6, 8, 9 sako? O 4 na sako lang po? 4 na sako. Sa 4 na sako, i-multiply natin into 1,800 ano? 2,000 na lang natin. So 8,000. So 8,000 minus 19,000 boss ano? Di na 11,000. Ayan. So halos 11,000 ang pwedeng ma-generate. Doon na ibabawas yung mga labor cost. Tapos mga ano pa. Sa kapag maulan naman po sir, hindi naman po ba mahirap na ano alagaan yung mga itik? Ay hindi. Maano naman sila? Mas matibay yan mag-itlog pa pagkatag-ulan. Opo. Pag ganito. Kasi ano lahat may tubig ang ano. Opo. Mas maganda yun maraming tubig na ano. Mas okay po sila sa ano. Kasi minsan yung manok 'di ba kapag naulanan parang mahina sila sa ulan-ulan. Pero itong itik okay naman po siya. Tapos hindi na pero nakakaranas naman po kayo na magkatay ng mga itik na ganyan. Kapag ganyan po siya, magkano usually yung bentahan naman ng mga ano yung yung buhay na itik na buo. Yung kapag mga lalaki 150 binibenta ko. Binibenta niyo po. Kumbaga regardless ng kilo na yun o per kilo pa rin po? Ano lang, makabawi lang sa gasto. Sa ano, kumbaga basta bumalik kasi lang yung ano. Kasi hindi naman nag-iitlog yun eh. Opo. Wala naman. Kumbaga yung mga... Ang silbi lang yan, sa balutan. Opo. Pag may balutan, dapat kasi may lalaki. Ano pong ibig sabihin sir ng balutan? Yung balot na balot ano? Na ginagawang balot. Opo. Pag walang lalaki, hindi mo magagawang balot yan. Opo. Ano po yung ano yun sir? Yung dapat ang 100 na pirasong itik, may 10 kang lalaki. Kumbaga para at least may mix ano? Oo. Tapos ang kumukuha sir sa inyo ng mga itlog, yun talaga is panggawa nila ng mga balot? Ginagawang maalat. Pwede rin po yung ganun. Ito yung ginagawang maalat ang itlog na yung kumbaga yung nilulubog sa lupa, tapos lalagyan ng ano para mas ano mas okay dito, po yung hindi na linulubog sa lupa yan eh. Opo. Sa asin na lang. Yung kumbaga diretso na po ano. Ibig sabihin sir, kumpara sa itlog ng manok na gagawing maalat, mas okay tong sa itik na ano na itlog na gagawing maalat. Kasi matigas kasi ang ano nito, balat. Opo. Ang sa manok hindi naman ginagawa yata yung maalat. Na maalat. Kung baga depende na lang sa ano. Madaling mapisa daw yun. Kung baga mahina yung ano. Walang seal kasi ang ano ng manok, itlog. Opo. Kaya malambot yun. Opo. So sir, yung pag-maintain naman itong mga itik, hindi po ba siya risky sa ano, yung mga halimbawa mga nangunguha ng mga sisiw, yung mga wala naman po kayong na-experience na ganun. Ay wala.
kumbaga napagkakatiwalaan naman yung mga ano, yung within the area ano po. Hindi naman dito masyadong tao. Kasi sa iba yung kapag medyo commercialized na yung area, marami ng mga ano po ano. Dito wala dito. Dito ayos naman. Kahit maghapon mo, pabayaan mo lang yan dyan, walang kumukuha na. So etong itik boss, buong taon siya pwedeng alagaan, buong taon yung cycle niya. Ang buhay po ba ng itik, mga ilang taon po yung inaabot at tinatagal? Minsan mga 5 taon, 5 years. Taon, ganyan. Ayan. So 5 years hanggang 6 years. Talagang ganun katagal sir yung lifespan. Dire-diretso po yun sa pangingitlog. Dire-diretso yan. Basta tapos yung ang itik po, ilang buwan bago mapisa yung itlog niya? 30 days yan, ay 28 days. 28 days pisa na. Ayos na yung ganun. Sir ano? Ayun. Ito sir, itika na ganito. Magkano sir yung paggawa ng ganitong kulungan? Ay mura lang yan. Binili ko lang yan. Yung mga net? Lang yan. Ito po? So net? Opo. Pero ginawa ko lang itong sa sariling gawa. Ibig sabihin sir, everyday kailangan palabasin sir yung mga itik. Tapos after nyan, balik na naman sila sa hapon. Tapos kulong na naman sila. Ngayon, kailangan po ba ilawan yung itik sir o hindi? Hindi na. Okay na yung ganyan na lang na ano. Sa mga siguro sa mga poultry yan, ilawan nila. Opo. Dito sa palayan hindi. Ayos lang po. Ito pong nakikita ko na parang flooring nila. Ano po to? Etong sa galing sa palay. Tapos kumbaga para hindi mabasa yung itlog nila. Para yung maging tuyo po ano. Tapos ito sir, hindi na nila kailangan ng bubong-bubong po ano. Hindi na. Maraming salamat po sa sa pagbibigay sa amin ng informasyon at saka dagdag kaalaman dito sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Maraming salamat po sir sa sa pag-share nyo ng business ninyo at saka ng itikan. Thank you very much po. So ano pong pangalan ng mga anak nyo? Si John Carl at saka si Dave. Ayun, mga mahihain pala So dito pa rin sa itikan ni Bossing. Ito. So eto guys yung mga itik na 400 pieces yan po. Sir. Ayan, madam. Ayan. Eto ang dami, gaganda. Eto guys, magandang tingnan lalo na kapag hapon. Ayan. So dito sila sa palayan So dito yung motor natin guys. Bili lang tayo ng soft drinks para merienda muna tayo. Pakimerienda muna tayo kina Bossing. Andali bro.